Posibleng umabot sa 32 pesos kada litro ang itaas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Kaya ang ilang motorista nagpapakarga na para hindi lalong mabutas ang bulsa. Para sa detalye, live mula sa Mandaluyong, si Rainiel Pawid. Rainiel, mahaba na ba ang pila ng mga nagpapagasolina dyan? Jester, sinulit na nga ng marami nating kapatid yung pagpapagasolina ngayong linggo dahil mismong sila inaasahan na bukas ay mas marami pa nga indaragsa sa mga gasolinahan para sulitin pa yung mas mabababang presyo ng produktong petrolyo. Mga kababayan, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag may kaguluhan sa rehiyong iyon, gumagalaw ang presyo ng langis. Ito ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang linggo bunsod ng lumalalang tensyon sa Middle East. Dahil sa pag-atake ng Israel at Amerika sa Iran, isinara nito ang Strait of Hormuz na lagusan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. Kahit malayo sa giyera, nakaamba na ang malakihang taas presyo sa petrolyo sa bansa sa darating na Martes. Kaya kahit linggo pa lang naniguro na ang delivery rider na si Jason na magpa-full tank na sa isang gasolinahan sa Mandaluyong. Ang kinitang 400 pesos sa maghapon, kalahati ang natapyas para sa gasolina. Opo sir, pinaghanda ko na kasi bukas mahirap na. Pag dumagdag uli, wala nang kita, lugi na. Sa pagtataya ng mga energy expert, posibleng tumaas ng higit 7 pesos ang kada litro ng gasolina. Lampas 17 pesos naman ang inaasahang dagdag presyo sa diesel, habang higit 32 pesos naman sa kerosene. Pero ang ilang may-ari ng sasakyan gustuhin mang magpa-full tank, wala namang magawa dahil sabay-sabay ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Si Enrique hindi raw pwedeng ibuhos ang nasa 1,000 pisong kita sa pagpapagasolina dahil marami pang ibang bayarin. Ang ginagawa namin, dasal na. Pero yung pultang-pultang po kasi, binabase po sa kita namin. Upang maserbisyohan ang lahat, ang ilang gasolinahan bantay sarado sa mga bumibili ng bultuhan. Hindi nila pinahihintulutan ang mga nagbibitbit ng galon o anumang lalagyan. Nagpaalala naman si Energy Secretary Sharon Garin na sa Martes pa magiging epektibo ang panibagong taas presyo sa petrolyo. Kaya wala raw dapat rason ang mga gasolinahan na itaas agad ang presyo ng krudo ngayong weekend. Nakiusap ang kalihim sa publiko na i-report sa mga pulis ang sino mang abusado, lalo't malinaw raw ang paalala ng Pangulo na bawal mag-hoard at manamantala sa presyo ng petrolyo. Huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Jester, dito nga sa isang gasolinahan na ito sa Mandaluyong, no, nakita natin kanina yung grupo o yung isang toda ng isang barangay dito ay pumunta na nga rito matapos silang mamasada sa buong maghapon dahil lahat din sila ay magpapa-full tank na. Pero kung merong pang mga natitirang supply ng produktong petrolyo rito sa may bahagi ng Mandaluyong, may mangilan-ngilan naman na gasoline station na doon sa may Quezon City, yung out of stock na nga yung kanilang produkto. Meron din tayong nakuha sa ating mga sources na out of stock na rin yung ilang mga gasolinahan sa may Dagupan, sa may Nueva Ecija, sa Bulacan at maging sa Camarines Norte. Yes, sir. Rainiel, para dun sa mga gasolinahan na nag-abiso na out of stock sila, para ba yun sa araw lang na ito o sa mga susunod na araw medyo magiging limitado rin daw ang supply? Jester, yung sabi nga nila, no, yung mga nakausap natin from up north, pababa nga dito sa Central Luzon at maging dito sa NCR, sinabi nila na pansamantala lang yon, hanggang ngayong araw lang na ito yung kakulangan ng supply na yon. Pero yung tinatansya nila, Jester, ay kung aabot ba hanggang bukas nga yung supply o maging yung ilang mga oil traders ay paaabutin na ito ng Martes kung saan mas mataas na raw yung pasahan o yung bigay nga nung presyo nito. Pero muli pong paalala sa mga oil traders at sa ilang mga negosyante na nandito nga sa oil industry, nagbabala na itong Pangulo at yung Department of Energy na huwag nang i-hoard o huwag ipitin itong mga produktong petrolyo. Yes, sir. Lalo na ngayon inaasahan nga ang pagtaas ng demand para sa gasolina. Muli maraming salamat. Nag-uulat mula Mandaluyong, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.